mga Japorms, it's your boy Jerome Porma at welcome sa aking YouTube Collectibles channel. Welcome talaga, welcome. Masayang masaya ako kasi sa wakas nakapagsimula na ako maayos itong YouTube channel ko. At ayan, makagawa nga nito, maka-edit and makapag-publish online ng aking first video ng collections. Sa nakikita niyo naman, ang channel ko ay focused para sa collections ko, no? At mabilis lang din i-share, dalawang bagay. Una, syempre itong channel ko ay nagpo-focus sa collections ko. Tapos, makikita nyo Tagalog din ang content natin kasi ang gusto ko maging audience din talaga at maging makatulong para sa Pinoy toy community. Then, pangalawa, ang kinokolekt ko ay pinakamalaki na ay 6-inch na mga figures or pagdating sa scaling sa mismong mga toy collectors, alam nila yan na nasa 112. Wala pa akong nakokollect na 12-inch or 1 foot or 1/6 scale na collection sa ngayon. And ayun, sa mga kinokollect ko na mga maliliit-liit na figures, no, whether action, na nagagalaw, movable or hindi, masasabi ko na meron akong 4 na kinokollect na klase or top 4 na yun, classifications na kinokollect ko. Mabilis ko lang din i-share bilang paunang video natin. So, yun, yung una, obvious naman sa nakikita nyo ng profile pic ko ay si Bumblebee. Bumblebee po yan ng live action adaptation ng Michael Bay. So, movie yan, yung 2008. Yun. Unang collection ko, masabi ko kasi ibang klase pa rin siya, hindi siya basta plastic lang diecast, is Transformers. Okay, Transformers, mainly series ng Masterpiece kasi gusto ko nagta-transform pa rin naman. So, una kong kinokollect sa makikita nyo, meron ako netong MPM3, Movie Masterpiece, pati MPM7, yung 2018 Bumblebee. Okay, sa inyong unang klase. Pangalawang klase, ayun, makikita nyo naman ito, Kotobukiya, plastic model, si Hirokosho. So, pagdating sa Kotobukiya, share ko lang din, nasa bio din naman, mainly kinokollect ko ito, Medabots, tsaka Megaman. May nadagdag na nga ba? Megaman talaga and Medabots. Meron din ako ng Premium Bandai, yung mga Digimon nila, and ngayon nakakapagsimula sila gumawa ng Yu-Gi-Oh! Meron ako nung Blue Eyes, pero hindi ko pa rin na-assemble. Kahit yung mga Digimon ko, hindi ko pa na-assemble. Release na Exodia, pero wala pa ako nun din. Meron na ata ngayon yung anong Swordsman ba yun? So, parang pangatlo na siya. So, ayan, yun yung pangalawang klase ng collections ko. At pangatlo, syempre, action figure mismo na plastic. Hindi diecast, hindi Transformers. Kaya para sa akin, ibang classification to, no? So, ito meron tayong Symbiote or yung Black Spider-Man ng Mayfex. Then, Amazing Yamaguchi. Ito yung unang-unang Spider-Man. Mga nakadisplay sa akin, Spider-Gwen, Spider-Ghost. Kung ano man yung alam yung term sa kanya pagdating sa comics, pero yan, mga 616 yan, no? So, ito, Figma. Okay, Figma itong tatlong to. So, yan, mga plastic action figures na pangatlong klase na kinokollect ko. Then, pang-apat, ayun, mismong mga non-movable na pero plastic pa din, or hindi ko alam kung meron ba akong collected na parang may diecast pero mini statue. Kasi alam ko nga, pag sinabi ng statue, parang malalaki, hindi pwedeng makount yung mga 6-inch lang. So, 1 foot or yun nga, 12-inch pataas, or tas may kasama na nga siyang diecast. Diecast kasi simple rin, metal piece na rin siya. So, sa akin, wala akong ganon. Mga maliliit lang talaga, 6-inch pababa. And makikita nyo naman, mga non-movable na plastic figures pa rin. So, yun yung top 4 na kinokollect ko. Then, syempre, ayun, sa una nating video, ginusto ko maging special na siya. Kaya, eto, sino-showcase ko na, binabalandra ko na lahat ng aking Hunter x Hunter or technically Hunter na collections. At mapapansin nyo rin, no, meron akong Killua Cup na 1999 version kasi sa mga nakakaalam or favorite din ng Hunter x Hunter, nakadalawang animation na siya ng adaptation. So, merong yung unang-una 1999, then 2011 reboot,
may mga ibang color schemes na nangyari sa version. Etong ano na to, sa Heaven's Arena Arc, ito yung pang 1999, maroon pa siya. Pagdating sa 2011, naging purple or kinda indigo. Then ito, Uniqlo, December 2023 na release ng collab again with Hunter x Hunter. Nakagawa na sila niyan dati, pero ayun, ito yung sinuot ko ngayon. Kumuha ulit ako ngayon bilang most favorite ko talaga na Japanese manga or series and anime. Yun, so number 1 ko siya. But yung first love ko, which naging pangalawa na lang, is Naruto. Para mabilis lang din i-share. May mga ilang action figure ako doon. Pero siguro, try ko gawa na lang din siya ng showcase video or pag may mga bagong release, gawan ko na lang ng unboxing din and para sa unboxing and review pang bagong release. Then third, share ko lang din para sa aking Japanese series is The Promised Neverland or the Japanese title Yakusoku no Neverland. Complete ko yung Shonen Jump manga noon, 20 volumes, and may mga ilang figures din ako noon. Yung pinaplano ko talaga din mag-showcase ng video na noon. Sana magawa ko soon, pero ayun, share bilang aking anime figures na kino-collect din. At ayun, sa video ko na to, ang gagawin ko, kung makita nyo kasi or kung sa mga nakakaalam bilang mga collectors, matagal ng mga release ng iba, kahit siguro yung pinakahuli dito, yung Chocorin mascot, ito, parang mga October na naman to na release eh. So, hindi ko na siya basta gawan ng review kasi makita nyo na naman siguro yan sa ibang collectors or YouTube channels, but bigyan ko siya ng mabilis na highlights and yan impressions ko along with the package. So kasi kinikip ko rin talaga yung package para sa akin kasi kasama yun sa bayad eh. So ayun, iisa-isahin natin lahat ng series na to, although pagsamahin ko na like meron na kasing mga volume 2 or 3 to kumbaga version 2 or may sequels na sila na ginawa katulad ng etong Hikake ng Furyu. Ito, so meron, ito yung version 1, si Gon Kurapika Killua. Pero nagkaroon siya ng version 2, may dagdag na sila, the Adult Trio. Kung sa mga solid fans, mga old fans na ang tawag ng fanbase dito ay Adult Trio. So, yan. So, ayun, gagawan nga natin to ng highlight video kasi mapapansin nyo rin, para nga sa unang audience ko no, na Pinoy Toy Community. And kung anong series man, kung fan sila ng series ng i-showcase ko or ng mga collections ko, ay makatulong sa info kung gusto nyo man kumuha. Kasi makikita nyo rin dito or ma-share ko na ito, hindi ako masyado nagko-collect na third party. Pag sinabi kasi third party, sabihin natin like China or hindi sila naka-licensing. So gumagawa lang sila, may company naman ata sila to. Pakitulong lang din ako sa comments kung paano ba yung tamang technical or mga definition na. Pero ito, lahat, sabihin natin na mga mainline or talagang published companies to na kumukuha ng licensing sa author or kung sino man yung kailangan kuha ng lisensya. So, kumbaga, authentic and original products to. Like, meron tayong Bandai. Alam ko may Bandai ba dito? Tama, yung Chocorin mascot Bandai. Tapos, Mega House. Wala tang Sega or Sega pa rin nga ba yung Furyo yun. Pero ayun. So, kasama yung package. At least, gagawan ko rin ng onting details yung pagpe-present ng figures along with the package. Okay, simulan natin yung showcase by batch and by series. And ang gagawin nating order mula sa pinakamataas or matangkad pagdating talaga sa actual. Kasi I think pagdating naman yung sa susunod, which is si Kuroro na noodle stopper. Sa literal kasi yung posing niya nakaupo pang harang talaga ng cup noodles. Kaya literal mas matatangkad itong Q Posket. Hindi ko lang sure kung talaga bang pag Q Posket ay laging may dalawang versions. Kasi nakikita nyo optic, dalawa siya dito sa dalawang characters ko, A and B, versions A and B. Kasi nga, ito yung unang Q Poskets ko talaga. Hindi ako nagko-collect ng iba, given kahit si Naruto as my
second na most favorite ay hindi ko trip yung mga figures niya doon eh. Pero ito dahil talagang number 1 ko to, Hunter x Hunter, no-brainer or talagang matik kuha ako. Kaya first time ko tong mag-Q-Post kit and ganito pala talaga ba siya na versions A and B. But apparently, itong dalawang meron ako ay naka-versions A and B. Even si Gon, na-release na, naka A and B din yan pero hindi ko pa nga nakukuha sa sellers ko. Wala pa akong balita kung bakit hindi pa nag-a-arrive sa kanila yung pre-orders ko na yan. Pero yun siya. Okay, mabilis lang to. Yung kay Leorio and Killua, no? Unahin muna natin yung package. Pag sa package, nakita nyo, Leorio, A and B, okay? Yung A, hindi kita kasi sa front, no? Yung A ay dilaw yung background, then etong B ay azul. Makita nyo, ito kasi yung front eh. Itong dinidisplay ko, yan yung front part of the boxes or box. Yung B, para mabilis nyo ma-distinguish kahit baka sa kulay malito kayo, yung B yung medyo, hindi, nakataas talaga yung kamay, parang supporting or inaayos niya yung glasses niya. Okay. Pero sa top of the box dito yung mismong distinguisher or determiner kung anong version siya, kung i-check nyo man sa seller nyo kung pwede nyo ipa-check yan. May nakalagay talagang A dito, A, tapos dito yung B. Okay, then pagdating lang, mas mabilis din i-check sa likod naman, ayun nga, azul din, andun nga yung B, yung naka-hold sa glasses. Tingnan natin yung isang side, right side, so ganun nga, pinagkukumpara yung A and B dito, may comparisons din. Dito naman sa left part, ayun, nandun din, naka-side view lang or naka-projectile view. Okay, so ayan siya, pagka Leorio. Then, balik natin. Sa mismong figure, so, eto siya, ganyan na siya. Makikita niya rin talaga, so, nasa kanan nyo, nakatutok lang din naman dito, kanan nyo yung version A, okay, medyo tapat natin sa ilaw. Tapos, ayan, ito yung version B. Okay, ng Q-Post kit na to. Okay, ng Leorio. So, ayan. Makikita nyo kung paano siya sa actual. Okay. Medyo, yan natin yung ilaw dito. Lapit natin konti. At least, ganyan talaga. Ganyan ang actual niya. Yan. Okay, then, next natin si Killua. Si Killua, okay, box din agad muna. Ayan. Medyo ayusin ko. Parang kanina, masyadong zoom. Hindi masyadong kita yung ilalim na part ng box, pero ito, atras ko lang. So, ganun din, sa kanan, yung version A, sa kaliwa, version B, dilaw yung box ng A, purple yung sa B. Okay, tapos sa mismong actual figure, parang yung default vibrant mata ni Killua sa art. Okay, tapos yung version B, yung parang sunk in or basta malalim by art, parang shinade or dinark yung mata, parang naka-game face siya or serious mode. Okay, ganyan siya. Then, ayan, wala rin dito, same as Leorio. Pagdating dun sa top, dito nyo makikita yung determiner ng version A and version B sa top. Okay, same. Same din sa left part, unahin ko naman itong left part. Sa left part, ayun, yung projectile view ng version AB. Okay. Then, yung right part niya ay yung pagkukumpara sa dalawa. So, makikita mo siya dito. Then, ayun, yung likod, yun, mas may art ng whole figure without the stand. Okay, so, yan. Ito yung aking Q-Post kit and yung una natin pag-showcase ng aking collection by batch. Okay, next. Sa nabanggit ko kanina, second natin to showcase, which isang batch lang siya, isang figure lang siya ngayon, or isang figure or character. Sa batch niya to ay Furyu, Noodle Stopper, Kuroro Lucifer. So, etong figure na to, as in Noodle Stopper, di ko alam pero literal, talagang common sense function niya is para sa cup noodles. Paki-search niya na lang din kung paano siya nagwo-work or talagang ganun ba yung design niya para talaga sa cup noodles kapag niluluto niyo pa siya, hindi yung, di ba, usual natin kapag yung mga kumakain ng cup noodles diyan,
yung bubuksan nyo muna yung lid ng kalahati kasi lulutuin nyo pa onte. Pero yung para malusot mo yung tubig doon. Tapos patungan mo ng something or yung tinidor chops. Ito ay para ipatong yung replacement instead ng chopsticks or yun, ng fork. Kaya pag nakita nyo talaga ang style niya, kaya meron akong razor dito or parang sabihin natin parang flight stand pa rin na pang maupuan niya ng style niya instead dun sa edge ko lagay. So, yeah, meron ako pang raise dito kasi ganito talaga siya ang style niya. Kinuli ko lang din siya given, yun nga, syempre automatic buy ako, pang complete ko ng Hunter x Hunter. Pero yun, ano pa rin naman kasi siya since main isa sa mga licensed brand to, Orig brand si For You. Yan, kumuha naman ako as Orig collector. For info, so ito nga yung unang Hunter x Hunter na For You noodle stopper as I know. Tapos which I believe tama naman ako. Then na pre-order to this year lang din then release same within the year. Then release na sa second, alam ko si Hisoka, which release na rin pero wala pa ako. Naka-pre-order ako noon pero hindi ko pa siya binibigay ng seller ko sa akin. Pero third, meron na ring Kurapika which wala akong pre-order, nag-aabang na lang ako. Release na rin ata siya pero nakakalimutan ko pa lang din kumuha na. So wala pa ako na. So yun yung tatlong meron na this year. Alam ko may pang-apat na pero nag-open na siya for pre-order this year si Irumi. Pero next year pa yung release. Also ngayon lang talagang buwan nag-open ng pre-order si Killua and Gon, which next year pa obviously yung magiging release. So ayan, ito yung second batch natin. Kuroro, inuna ko na yung paliwanag at least sa figure, and then sunod ko lang yung box. Yung box niya, it looks like this. Okay, ito yung front ng box. Medyo i-trust ko lang kasi para ito front ng mga bag. Ayan. Ito naman kasi yung box niya front, okay, wala na anti as in yung figure lang in the front, at least yung almost hanggang katawan. Okay, ito yung libro, then Hunter x Hunter yung I believe ito talaga yung front kasi pag by this direction, ito yung top na naka-ayos yung or dyan naka-face yung direction ng label niya, For You noodle stopper. Okay, so pag dun sa right part, okay, yung right part, nandito yung authenticator. Ay, pag Sega or etong For You, ito ata yung authenticator nila. Sa pagkakaalam ko sa Sega dun sa Neverland kong figure. Pero ayan, I don't think meron na rin itong nagawang replica agad or yan yung Class A or China. Pero baka dito magkakatalo. Okay, kung tama, kung Orig nga o hindi. Then sa left part, mas malapit na kuha or same nga ba, mas malapit. Almost zoomed lang ng onte. Pero dun sa back part talaga, which is ito na yun. Ayan, nandito nakabanggit yung brand. Okay, For You. Okay, For You. Then ito projectile view niya. Bottom, ano ba yung tsura ng bottom? Wala na, itim na. So, okay, that's it. Ito yung nasandot yung harap. Ayan, box. Okay, figure. Okay, next. Pangatlo, Figma. So, ito na yung lang ata. Tama, ito lang yung tingnan natin. Mismong action figure ko talaga. 6-inch actual and direct action figure ng Hunter x Hunter. Given wala naman ito si Mayfex, wala si SH Figure Arts and Amazing Yamaguchi. So Figma GSE. Known na sikat din sila maglabas talaga ng madaming pang-anime or manga series na mga figures or characters. So, ito siya. Gawin natin pangatlo, given na yan at actual 6-inch nga talaga siya, then makita nyo sa scaling yun talaga at least almost close or talagang kasi given na si Kurapika mas matangkad talaga kay Gon and Killua sa arc pa na to pasimula, bata pa kasi si Gon and si Killua dito, tas yan mas matangkad talaga sila, so hindi si Kurapika na lang siguro yung 6 inches nito, hindi ko pa siya totally din nasukat or actually nasukat, pero yan, ganyan yung tsura nila. Hindi ko na i-showcase ng lahat ng accessories and even the box, pero i-highlight ko lang siya ng ganito. Pakicheck na lang sa ibang YouTubers.
kung ano pa yung actual na laman, or check nyo sa Good Smile Company or GSC website itong mismong package overall, o kahit yung accessories ng tatlong to, kung ano ba yung kinocompose nila ng mismong figure pagdating sa actual toy or sa actual figure. Ayan. Pagdating sa dagdag siguro info na lang sa price yon, or sa pag-acquire ko na ito, kung hindi ko ba na-share sa intro, nakapagsimula talaga ako mag-collect ay last year lang, 2022, around February ata. So basta pasimula ng taon, na at least first quarter. So 2022 then itong figures na to, sa pagkakatanda ko, nauna si Gon and Killua, then sumunod na lang si Kurapika. Then ito na lang nahinto na dito pagdating sa mismong Figma series or line ng Hunter x Hunter, silang tatlo lang. So far hanggang ngayon, December 2023. Then na-release to, alam ko si Gon parang, or at least kahit si Kurapika, so lahat ng to na-release ng mas matagal pa ng 2018. So 2022 ako nakakuha, more or less 4 years yung nakalipas. Kaya ang pagkakuha ko nito ay back in box na, or pre-love na, my first owner, or mas Pinoy term, second hand ko na siya nakuha. So hindi ko na siya brand new nakuha, and then hindi din naman magkakahiwalay yung purchases ko, and hindi rin siya isang kuha lang. Si Gon and Killua, partners ko nakuha, isang seller. I'm very lucky. Then hiwalay lang si Kurapika. Pero ayun, isa to guys sa mga rare na kinokolek ko talaga. Kaya masayang-masaya ako na nakahunt pa ako nito no last year. Inabol ko siya talaga, at para basta matapos yung taon na kompleto, nakuha ko itong tatlong to last year. Pero ngayon, I doubt talaga last year sa paghahunt ko na makakita pa kayo ng sealed na to or brand new. Kung makakita man kayo sa top 3 buying sabihin kong engines or online application, diba? Unang-una kasi ako pag nag-search Shopee boy ako eh. Baka pwede rin sa Lazada, although naglalaro yung mga Green Hill Store and mga mahuhusay o matitinong seller ng Shopee, may counterpart din naman sa Lazada yun eh. Then, so Shopee, Lazada, or number 2 na lang kung pag-isahin na natin yun, FB Market. Sa huling pag-check ko last year, halos wala na talaga ako makita. Ito na yung nakita ko. Kurapika, dalawa pa sa Shopee dati, pero pares na silang back and box. So mas kinuha ko na yung mas mura. Then yun nga, so by price, alam ko SRP or pre-order price na ito dapat nasa 2.5 lang eh. Parang SRP na maging 2.5, pre-order price nito tig to 2,000 pesos lang yung back then. Wala pa talaga inflation doon eh. Pero yun, so given na rare talaga siya, kahit back and box ko na siya nakuha, second hand, mas mahal pa sa SRP yung pagkakakuha ko. So medyo malaki-laki yung nilabas natin para sa tatlo na to, kasi lampas na nga siya SRP, or known as parang eBay price na eh, na may patong na. Kinuha ko siyang ganon. Ay, pag siguro ngayon kahit BIB makuha nyo, even third owner ka na or more, siguro mahina pa rin na makuha nyo na to ng isa, at least 3.5k, baka pumalo pa ng 4k. Ganon, lalo na concealed. Ay, parang naalala ko, meron pa nagbebenta, na sila, kompleto set, etong tatlo, puro sealed, kaso super mahal ata talaga, parang tig 6k na ata isa yung binebenta niya ng 18k. Then meron pa ata isa, kung interesado kayo, mag-comment lang kayo. Nakasave yun eh sa Facebook ko eh, parang meron nagbebenta, kaso kasama yung Nendoroid series, which isusunod na natin dito. So siya, kompleto siya. Although yung Nendoroid kasi nagkaroon na ng hindi na ganong career yung apat na nauna, kasi nagkaroon din siya ng re-release this year. So yun, naka-package na at bawal ata i-split. So Figma along with an Nendoroid, kung gusto niyo lang din makakuha ng Figma, ganun siya. Baka try niyo na lang mag-comment kung gusto niyo talaga makuha. Ibigay ko sa inyo yung link kung active pa rin. Pero ayan, ito na yung natatanging Figma na Hunter x Hunter series or figures. Okay? So, hindi ko na masyadong
i-showcase yung box kasi matagal na rin naman to, and check nyo na lang sa other YouTubers. Ano din yung mga accessories niya. Pero ayan, ito na yung pangatlo natin, Figma. Okay, kasunod, pang-apat, tulad ng nabanggit ko kanina, Nendoroid. Okay, Nendoroid series or figures ng Hunter x Hunter. Sa ngayon nga, December 2023 or ngayon, hanggang ngayong taon, ito pa lang yung 4 na Nendoroid, pero nagkaroon na to ng re-release. Etong 4 na to, nagkaroon ng unang batch si Gonen Killua, which meron na rin ako, kumuha din ako, given na, yun nga, solid talaga, number 1 Hunter x Hunter fan. Kumuha ko kahit re-release, and ginagawa ko rin sa ibang figures naman, especially pag Spider-Man or Marvel. Then, nagkaroon din si Kuroro and Kurapika. Okay, pero yun, so meron ako, Kuroro meron ako, pero kasi pinre-order ko rin yun Gonen Killua, Kuroro. Pero Kurapika, hindi ako nakabili. Maghanap na lang ako sa Shopee or online nun. Kasi nun. Pero, ayan, ito siya. For these figures, yun nga, matagal na rin talaga na-release to. Same as Figma, mga kasabayan ng Figma. Kaya, itong mismong dinidisplay ko ay back in box ko rin nakuha. Pre-love na siya or second hand na siya. Lahat. Though, dalawang sellers ko lang siya nakuha, dalawang sellers. Gonen Killua partner siya sa isang seller. Tapos, Kurapika and Kuroro sa isang seller din. Pero ayun, kahit talagang back in box, mas mahal pa siya sa SRP niya given na rare nga siya before. Pero kahit na, masaya pa rin ako, at least na-collect ko siya before pa nagka-re-release. Pero yun lang, medyo frustrating nga kasi hindi na nawawala yung pagiging rare niya kasi nagre-release nga ngayon si Good Smile, which on the other side, masaya ako para makakolect and makahabol naman yung mga ngayon lang nagiging collector na fan naman ng Hunter. So, yan. Ito yung next natin, Nendoroid. Hindi ko na rin i-showcase yung box and overall, pero ayan, gawin natin at least background na tama ba, right side kasi ito yung front. So, right side left side nung box pang background lang din natin, and maging highlight or picture mamaya sa display. Ayan, Nendoroid. So, ito na yan. Okay, next. Next natin ay by For You Company again, line ng Hikake. Hikake, yun ang alam ko dito, Hikake. So, this year lang din to na-release, and ewan ko lang kung last year pa ba nag-pre-order. But, yun din ang alam ko pag sa Hikake, kasi ang unang Hikake ko lang ay natatangin kong Hikake ay Neverland. Yan, nakompleto ko rin yun, yung main 3 characters. But then, I am very happy yun nga din na naggawa sila para sa Hunter x Hunter. So, ito ay, kung tama rin ba ako, kasi yun ang napansin ko, pag sa Hikake, by 3 yun naman sila maglabas, 3-3. So, kung by 3-3 rin ito, dalawang batches ito, or may unang nilabas, unang release version 1, then version 2, or kumbaga sumunod na pagkagawa. Yung una, of course, yung nasa kanan, itong yung una sa 4 na main characters, or I mean, 3 sa 4, wala na namang Leorio katulad ng Nendoroid. Pero ayun, siya na una, Gon Killua and Kurapika. Then pangalawang bigay na tong or release or version, itong si The Adult Trio, as na-share ko kanina, Hisoka, Pinuno, tsaka si Irmi. Sa box, medyo may kinaiba na ata siya pagdating sa yung meron ako kay Neverland. Pero yan, makita nyo siya, ganito na yung composition niya. Pag anayin natin yung dalawang batches, kanya Irmi and Gon. So, ito yung harap. May nakabanggit na, nakalaki bang for you dito? Wala, no? Pero yan. Then, sa taas nila yung ganito. Okay, pero so, ito yung right or left. Tama, right. Pero yung left niya, yan, makikita niyo yung kung ano talaga yung mismong batch niya. Okay, yung kung ano yung sino yung kasama niya dito. So, yan, 3. Okay. Then, yan, likod na lang yung for you. Dito talaga. Ewan ko kung tama ba. May authenticator din yung baba, pero hindi ko pa alam kung nagawa na agad to ng replica.
Ayan. So, ito naman talagang mga urig sa akin pagkakuha ko. Okay, then likod naman. Yung likod, napakita ko na yung likod. So, ganyan siya. So, ang style niya, pag sa mismong figure, yun, meron silang cube. Then, pakita na, sample na lang natin sigon. Tapos, ang actual figure niya, ano talaga siya, yung kailangan niyang parang nakasampa. So, pwede mo siyang i-display. Kumbaga, ito talaga, plastic figure lang, non-movable. Pero, pwedeng gawin kasi dito, info lang. Kahit ipatong nyo sa iba yung mismong character, tapos pwede parang i-display nyo siya na ito lang, ganyan, pwedeng iba-iba pa, or kung kumpleto nyo, maraming ganyan. Tapos sa iba to nakapatong mga ganon. But then, ganon siya i-display for info lang sa mga mag-start pa lang mag-collect. Pero, ayan. Yung ganun yung itsura ng mga figures, pag tama na, makikita nyo na flat siya. Balik lang natin, sampulan na lang natin sigon. Okay, tapos yung print yan ng mismong anime ay nasa harap, Hunter x Hunter, ganyan. Pag masasearch nyo rin sa ibang series, then ayan, so ilapit na natin, ganyan talaga yung itsura niya. Ganun siya. So, para lang yung paa maging lock, maging kalang dun sa mismong papatungan nyo or dito sa kasama nilang cube. So, ganyan siya. Parang isasagad mo. Okay, ganyan ang Hikake. And ito yung natatangi nilang Hunter series pa ng mga collection, mga figure. And ito na siya. Hikake by For You. Okay, next natin ay by a different company na, hindi mga nabanggit kanina, ay Rement. So, this line is called Desq. DESQ, makikita ba? Basta ma-search na lang yung DESQ. I'll try to have a label na lang. Desktop. So, Desq Desktop, Hunter x Hunter. So, nakatatlong release na sila. Okay, first, second, third. First installment, second, and third for the series ng Hunter x Hunter. Okay. Then, itong line na to ay dual purpose talaga na figure, which dapat ang first purpose is maging may silbi siya para magawa sa mismong desk, working desk or home desk, na makikita nyo pag dito sa first pa lang na to, installment nila ng series ng Hunter ay pag nakita nyo sa box, hindi ko na masyadong i-elaborate kung paano yung function ng lahat. Pero pag makita nyo dito, pag kay Hisoka is at least yung malaking sample na to na Hunter card is pwede mong ilagay sa pagitan ng dalawang card na to sa gitna na to. Isang business card sa maliit na papel. Then, kay Gon, ito, lagayan ng pen. Tapos, pag kay Pinuno, makikita mo dito parang may keychain na mga pwedeng ipatong dun sa indoor fish. Then, same kay Kurapika. Basta, mas malaki yata to. So, ito ay like marker or pentel dito. Pen lang talaga. Then, kay Leorio, phone stand. Then, parang kay Killua, pwede rin yung mga basta pendant or maliliit na keychains, mga ganon. So, ganito siya i-compose. I-zoom out ko na lang ng ganito para at least makita yung box nung third version. Okay. Pag sa box, makita nyo dito, dito nakabanggit yung Desktop Hunter sa baba dito. Ayan, Desktop Hunter. Ilapit na lang din natin. Pag sa first version, okay, dito yan. So, yan yung 1. Ganito yung pagkakasunod-sunod niya. Then, sa 2, nakabanggit talaga dito yung 2. Desktop Hunter 2. Ayan, diba makita niya, Desktop Hunter 2. Okay. Dito sa 3, napatungan siya kasi nandito yung pang-seal sa akin. Pero, ayan, dito siya makita din na 3. May nakabanggit na 3. Or pag sa ibang part, ayan, Desktop Hunter 3. Dito yan, 3. Mga ganyan. Dito yung 3 dapat kasi. Pero, nandito pa yung seal. So, ito na yung isang klase ng figure na bundle dapat talaga siya binibili by release, pero pag sa mga sellers binebenta rin nila ng per part, so magiging parang gacha na siya or random kasi kung sino yung mabili parang binebenta rin talaga, baka nabibili nila or sa mga supplier
hindi binebenta na parang per box. Pero ako, since yun nga, completist, binubuo ko siya, binibili ko siya ng bundle. Pero yun, isa na to, pauna ko to, no? May mga iba pa, susunod nyo kanina yung makikita nyo na medyo madami. Ganun na siya, bundle siya. Pwede, kaya ang advice ko, kung talagang gusto nyo makakomplete ng ganito, as much as possible, mag-pre-order talaga kayo or abang, kung hindi kayo katulad ko na nagpi-pre-order, abang lang kayo kasi minsan panira ng budget yung pre-order. Ilista nyo kung kailan yung release, tapos hanggat maaari, kuha kayo sa mga pagka-release pa lang, kuhanin nyo na kasi yung mga nagbebenta nga nitong mga 1 to 5 pieces lang yung bundle nila, hindi din nila dinadamihan para makuha nyo na kompleto. Kasi mangyayari niyan, kalaunan, mabilis mawala yung mga bundle, per peraso nyo na siya i-hunt or bibilin, which medyo, yan, masakit sa utak kapag hinant mo ng gano'n, diba? Sayang naman na kahit siguro mahal or pin-reorder nyo, at least kompleto nyo na siya. Kasi ako nga, gusto ko kompleto sana mag-collect, mga gano'n. So, ganito siya. Okay? Rement, Desq, Desktop Hunter. Yun nga, hindi ko na kasi i-effort na parang para isang video na lang yung 3 installments. Gawin ko muna first batch to, okay? Then, sunodin natin yung pangalawa and pangatlo. But, ito na yung first muna. Sa arc, bali ito, almost join na eh. Sa arc ni Gon and ni Killua, well, same, parang siguro naman dito kasi si Killua may kuryente na dito, parang at least ano na rin to, nasa third or fourth arc na sa York New kasi introduce na nga dito si Kuroro, so yung Spider Gene. Then although yung sa tingin ko yung art kasi ni Hisoka dito pang hunter pa eh, so labo-labo na siya, hindi katulad ng dito, all dito rin mix naman, pero dito purely York New arc eh, yung fourth arc eh. Yung art niya, makikita niya mamaya. Then, ito, almost halo. Kasi, hindi. So, ano naman, si Gon kasi dito parang ano pa eh, parang Grid Island eh. Pero, si Killua, naka-Godspeed na talaga. So, all ay nakakaimiraan, ano na, karayan. So, ganito siya. I-share ko na lang din yung second batch and third batch or yung second installment and third installment ng Desq. Okay, pero per installment na siya, hindi ko talaga mapagsama sa isang pagpapakita ng video. Okay, so yan, ito yung first installment ng Desq, Hunter x Hunter. Okay, number 2, desktop or Desq desktop. So, total of 6 figures, pang ano to, pang 4 na arc to eh, kung di ako nagkakamali, mismong York New arc yung na-introduce din talaga yung Gene. So, kahit yung style nila, yung artwork dito, or yung art is, yung sa York New, makita nyo, Gon and Killua, so yun lang yung bida dito, then 4 na ay na Gene, okay, then, so, purpose dito, Gon and Killua, alam ko yun nga, ito, so makikita nyo rin sa box, hindi ko na masyadong elaborate. Patungan ng at least phone, so maliit, hindi ata kaya ng tablet to, baka matumba na siya. So nakikita ko na sa pagkakahawak ko rin, pero at least malaki-laking phone. Even siguro yung mga malalaking phone, kaya naman niya magtayo. Hindi ko na lang sure kay ano pinakagagawin ba ni Nobunaga, hindi ko rin na-check dito. Pero surely si Kuroro, napapatungan din ng pen, kahit makapal na pen. Parang kay dito kay Feitan and si Shizuku, parang something na papatungan din, lagay ng card, pero pagtayuan ng card or business card, mga ganang mga maninipis na papel. Same ata kay Nobunaga. So, ayan. Ito na muna sa batch 2. Next na natin yung huling-huli, itong 3, which is yung pinaka-linya. So, third installment. This year lang to na-release. So, next na natin pagkatapos ng view. Yon, last na tayo. So, ito yung third installment. Kung si Gon nga ay pwede pa rin naman kasing ano to, since naka yung sando siya. Mukhang ano naman. Pero kasing art niya na may bato na sinusuntok, parang pang ano pa talaga eh. Pang Grid Island eh. Pero the rest confirmed naman to, and obvious na pang Chimera arc na siya. Okay, so dito
natuwa ako kasi and yun talaga masaya ako kasi parang ito yung unang-unang official yun yan, na hindi third party figure para kay Killua na naka Godspeed mode siya. Although ngayon biglang naglabas ng pop-up parade si GSC na yung pre-order this year pero next year pa ma-release na ganun din naka Godspeed na siya. Pero ito unang-una talaga. Meron naman yung resin, pero yun nga, mga third party na kasi, or kung hindi man third party, hindi nga ako nagko-collect ng statues pa, ng mga diecast or yun nga, mga resin. So, yan. Then, ano pa ba ma-comment ko? So, yan, kay God dito, yan, sa bato, may hole yan dito. May butas. Ito, at lagay na naman ng pen. Tingnan natin na pa yung mga function nila. Then, Neferupito, ito, masaya ko kasi ito, most favorite bilhin ko. Then, yan, nagawan nga siya. Tapos, parang dito naman yung malaki nga din. So, baka mas maraming nalalagay dito. Natatanggal siya sa tower. Then, butas yun dito niyan. Okay, may ilulusot ka dyan. Baka makapen nga din. So, ganun. Then, Ikarugo. Parang may business card din. Then, kay King. Okay, ewan ko kung ano yung nalagay dito. Hindi ko na masyadong na-review. Pero yan, natatanggal yung sa may gungi. Then, yan, may ano rin yan. Medyo may lalim yung ano nun. May nilalagay. Then, kay chairman, of course, may mga pasabit-sabit. Tama ba? Parang kitchen. Ayan, pwede mo mga sabit-sabit ng mga earrings or kitchen, mini kitchen. So, yan. So, sobrang ganda. And, yung mismong style ng Lady Guan niya maganda nito kasi yung kamay niya na tig-apan, no? So, 8 limbs in total natatanggal siya. So, maganda talaga yung details niya. So, hinabol ko rin talaga dito. Yun, ayun yung mismong figure. Hindi naman yung first purpose niya para maging desktop parang utility item or what. So, yan. Ito na yung ano natin. Third installment. Okay, sunod. Another by Rement. Ang line ay tinatawag na Pitori. So, makikita nyo, nakadalawang versions na siya or nakadalawang installments na siya, no? Which, pag dito sa kanan ko, kaliwa nyo na pala to, no? Kaliwa, una, ay the version 1, pero ang pinaka-figures na ito yung nasa mas mababa na riser. Okay, na plastic stand. Tapos, itong kaliwa, yung sa mas mataas. Medyo winindo ko na siya. Sana kita si Shalnark, no? At pati si Phaeton. Although, dito, so makikita nyo, not necessary laging parang paharap sila. Like si Machi talagang facing toward left. Ganyan na talaga siya. Nakaharap siya. Then, si Shalnark naman facing toward right. Pero ganyan talaga siya. Okay, sa style nito ng Pitori, parang kabaliktaran naman siya ng Hikake. Okay, sa mismong figure, unahin natin. So, ganito itsura niya, no? Non-movable siya. Okay. Plastic overall. Then, para siyang Hikake. Though, ang baliktad lang siya, di ba si Hikake, parang nakadapa. Though, yung chan yung naka-flat dito, tapos nakaganan yung paa dito, baliktad. Ito naman, laging paupo. Okay, di ko alam baka ganun talaga ibig sabihin ng Japanese word na Pitori or may kinalaman doon. Pero paupo siya, so yung paa niya yung nakahang naman. So pag ganun siya, yung paa, yung parang kumaga pahiga, tapos nakaganon. Kay Pitori, kay Hikake, di ba parang nakaganon. Tapos nakadapa yung paa yung labas. Tapos dito naman na yan, meron siya, lahat sila consist ng may platform na inuupuan. Pagdating dito, ayan, so ganito itsura niyan. Tapos may nandito yung male, nilusutan nasa figure yung female para siya ma-connect. Okay? Then, kinakabit na ganon. Then, ayan. Ngayon, ipapakita ko rin yung consist ng box kasi may papakita ako dito na pagdating dito kay Pitori, kasi nga ang style niya laging tas alanganin. Minsan kasi like, etong mga nasa likod, kailangan talaga siyang idikit kasi ayan, pag nakikita nyo, tinape ko na muna siya dahil mabibigat na yung figure, mas malaki. So, kailangan siya idikit, which, ayun nga, nasa box, meron part talaga na ready talaga siya pandikit. Didikitan mo siya, pakita natin yung box mamaya para mas stable talaga. Although, itong naunang version 1, ayan, sa version yung mga nauna, pag nakita nyo, hindi ko muna siya dinikit din kasi itong mga riser na nga to, pang ano ko lang naman to
pang showcase talaga, so temporary, hindi pa ito yung gagawin kong parang platform nila para pagdikitan. Pero ayun, etong mga to kasi medyo naka-lean for backward, kaya hindi ko muna dinikit. Mas okay in that. Katulad ng 5 na to, si Shalnark lang hindi ko dinikit kasi lahat talaga mabigat, then naglilin siya paharap, natutumba talaga siya, kaya may tape muna ako temporarily. Okay, so ganyan siya. Then siguro ayun na lang sa figure. Meron mga dito, pag sa version 1, si Gon, pati si Leorio, may detachable sila. Yung kay mahirap kasi, no? Yung kay Leorio, yung attache case niya, kay Gon, etong rod niya. Example ko na lang siguro yung pag sa version 2 naman. So, out of 6, 2 yung may detachable. Same as sa version 2. Walang natatanggal dito sa 6, maliban kay yung etong number 1 aura effect ni Bisque, pati yung kay Gon, etong card, which ito yung isa sample ko na lang kasi ayan, pag nakita niya ito, natatanggal talaga to, iniipit siya dun sa yung isang Grid Island card. Okay, nakikita ba maigi? Inapit ko na lang. Sa harap lang yung may print, okay, ng card, tapos pag likod wala may ibang kulay lang niya. Okay, flash lang, parang sticker. So, para pang picture perfect, itong paharap mo siya, iipitin dun sa kamay ni Gon. Balik natin ito ngayon kasi dito ako nakapa-bad trip dahil medyo may intricate ako sa sign. Ayan, so medyo nabalik ko ba siya ng tama, pero ayan, ganyan siya. Okay, yun yung mga nade-detach dito. 2 out of 6 sa parehong versions. Okay, last sa box, no? Dito ako magpakita ng mag-open ng box and mag-showcase ng box kasi yun nga, papakita ko yung itsura lang din nung sinasabi kong sticker para sa mga to na kinip ko pa kasi dito sa plastic nila within sa box. Pero ayun, pagdating kasi kay remit or one line remit, yung susunod pa nating dalawa kasi si Mega House, yung Chocorin mascot, yung nabanggit ko kanina, tsaka Bandai, although gashapon na siya so hindi, sorry, yung isa gashapon or gacha, pero meron ako nung Adverge Motion, tama ba, na box din. Pero ang kinaiba pagdating dito kay remit, so may papakita ko, hindi nadidetermine parang pagdating sa box kung sino yung laman. Kaya ang mangyayari sa mga seller, pag nagbenta sila ng ganito, sinasabi nila talaga, binabanggit na buong set na makukuha nyo lahat or random na siya kasi per piece na lang yung makukuha nyo, parang naka-random siya. Okay, ngayon ako magpakita ng box. Para sa box naman, quick info. Dito kay remit, ayan yung napakita ko kanina kay Desq, no? Line ng Desq, desktop. Then, yung next na last remit ko, which is si Petadol, ay pagdating sa box, kasi, di ba, makita nyo, so set siya, di ba, bundle. Pag ganito, sure na makukuha nyo, like, nandito rin sa seal, i-indicate na makukuha mo yung 6 na klase. Pero yung loob ng box niya ay per yung piece, like ito kasi 6 ngayon laman. Kapag na-open na siya, mapakita natin in a while, ay hindi makikita kung sino yung pinakalaman. Hindi katulad nung isang ipapakita ko, masyo-showcase natin si Adverge Motion na sa box pa lang, makikita mo kung sino yung laman niya. Then, pakita ko nga rin kasi at least yung laman, almost unboxing na siya, pero mapakita ko yung natitirang sticker na yung sinample ko kay Kilowa kanina. So, eto, pagdating dito ko na lang medyo open kita naman. Parang pag in-open mo siya, ito, pag sa box A, okay, sa set 1, pag yung top na ganyan, yun nga, puro si Kurapika, di ba? Nakita niyo, puro si Kurapika sa box A. Okay? Tapos, sample na natin, kunin ko itong isa. Okay, tapos yung na ito dito. Ayan. Ito yung sinasabi ko na kasi kahit saan dito sa random, hindi mo malalaman kung sino yung laman unless i-open mo na siya. Hindi katulad mamaya kay Adverge Motion ng Bandai. Yung box niya, makikita mo na kagad kung sino yung laman. So,
Hindi ka totally masusurprise. Kumbaga, pag binili mo per piece yung Adverge Motion, sure, hindi ka tulad dito kay Riment, nagiging blind box talaga siya, yun yung term, blind box or gacha po na siya. Okay, so pakita ko lang yung sinasabi kong ganito yung laman niya, consist lang naman siya ng plastic. Tapos, okay, open mo siya, medyo quick opening ko dito. Then, ayan, ganito. Then, nandito yung, yung plastic na hindi ko pa ginagamit nga. Ayan, nandito siya. Ayan, nandito pa siya. So, ganito naman yan. Yung, bali, for box A. So, sa box B naman, yung mabilis na lang din. Kung ano naman itsura niya, ang pinapakita sa taas lagi si Bisque. Okay, Bisque. Then, tingnan na lang din natin. Gano'n naman siya din. Ayan. So, si Bisque sa taas. Tapos, yan. Kung sino man dito, sino yung konti niya for this version. Version 2 or second installment. Itong anim. So, yan. Pero, hindi mo nga malalaman kung sino laman unless i-open mo. So, ganito yung Pitori. Okay, so sa mismong art style, no, for version 1, magkakaiba-iba halos. Hindi naman. Etong si Gon and Killua, no, kita naman na may skateboard pa si Killua dito. Yung first arc, which is Hunter Exam arc sila, yung art style dito. Then, ito maganda kaya isa sa mga gusto ko rin tong Pitori kasi kompleto yung main characters, yung 4 sa unang release pa lang or installment na version 1. But Leorio and Kurapika's art dito, joined Heaven's Arena arc kasi masasabi ko kasi pagdating din naman ng sa art na to, nagpakita sa Heaven's Arena, ito yung itsura ni Machi and Hisoka, lalo na outfit niya, diba? Yung naglaban with Castro and Gon. So, ayan. Joint. So, ito, hiwalay na arc. Pero itong dalawa, at least, ultimately, nasa York New arc, no? Pero sa version 2, hiwalay din. Talaga, ito, balik ko lang indicate kasi medyo maharap na siya. So, the Gene, yung tatlong Gene dito, surely, York New arc din. Okay? So, art, Shalnark. And yun, masaya talaga ako. Favorite ko rin din tong line na to kasi isa sa mga, or ito lang ating katangi-tangi nakagawa kay Shalnark ng figure. Wala siya sa Riment, though tatlo na yung, Desk Q, no? Though tatlong versions na yun, pero yung may Shalnark, then Phaeton and Pinuno, Kuroro. Then, sa tatlo na main characters or at least protagonist with Bisque, yun, Great Island art siya. Okay? Yan, ito yan. Okay, next. For last na Riment ko, no? So, another line by Riment is the Petadol. Okay, for this, alam ko this year lang din to nagsimula ba? Or at least ang release pa rin ng first. So, from left, ito yung first, no? Box. First release or version 1, ito yung box. Version 2 ito sa kaliwa nyo. Or kanan nyo, kaliwa ko, no? Then, by the figures, yung nasa baba, ang version 1 figures, nasa taas, nilagay ko na lang sa riser ko, ay version 2. I stand corrected pagdating kay Shalnark, no? Well, tama naman ako. Natatanging Shalnark nung nauna. Pero nagawa ni Riment sa Petadol line ay may bago Shalnark siya dito, which, ayan, so cute. Pagdating dito, kay Pitori, detailed pa siya. Dito kasi kay, doon kay Pitori. Pagdating dito kay Petadol, chibi, pagdating lalo na mata, so chibi talaga siya. Lalo. Or sabihin natin ano ba? Kasi chibi na rin naman yung kay Pitori, no? Pero ito mas chibi na tuldok lang yung mata. Paano pa bang tawag doon? Please help. Pero yan siya. Which is so cute din. Hindi ko masabi na top 3 ko kasi ano ba yung banggit ko kanina, top 5. Pero yan, ang cute pa rin dahil nga mas marami character dito. Pero kaparehas niya naman kasi halos, no? Ito rin yung mga characters pagdating din sa Pitori. Pero ayan, ito yung Petadol. Pati etong version 2, ayan, sure ako, yung pre-order na ito this year lang din. So, na-release din siya. Kumbaga, yung pagka-pre-order niya this year, release niya this year din. Sa box, gano'n na lang din. Pakita ko kahit itsura nung kung sino man yung display. Okay, wala. Pag sa taas Petadol nakalagay. So, kuha tayo isa.
Petadol. Hindi ko naman ako like, okay, yan. Laging sigon yan. Kahit dalawahin pa natin. So, sigon talaga. Pero random siya. Hindi porket sigon yung parang nakuha nyo kung mag-random na kayo kasi sigon lang lahat. Then, sa box ng per piece ay ang art ay si Pinuno. Okay, si Pinuno talaga yan. Kahit kumbaga pag mag-random kayo, or kumbaga sasabihin nyo, check nyo, ayun, binalik ko na ito sa gitna na ako, si Pinuno pa rin talaga. Kahit gawin natin niya sa pinakataas. Ay, natabunan na siya ito, di ba? Pinuno. Ito, Pinuno pa rin. Ito yung pinakataas. Pinuno pa rin. So, laging Pinuno. Okay? Okay, so that's Petadol for me. And last, for my Rement collection, just to add, meron pang unang-unang Rement na alas ganito rin, pero para mas malaki. Petadol yung style niya, das mas marami siya accessories. Meron ako nakasave for buy ngayon eh. Sinave ko talaga siya post sa Shopee. Ano siya eh? Facebook Market. Pero sealed siya. Yun, pero yung eBay price na. I'm planning to get it. Sana makuha ko pa rin this first quarter of the month pag may extra funds na. Pero ayun, para madagdag siya ng... alam ko yun na lahat ng Rement collection. 4 na lines. Desktop. Petadol. Tapos, yung Pitori, yung unang-una na wala pa ako, hindi ko alam tawag eh. Balik, try ko na lang mag-comment pa dito or what. So, ayan. Last for my Rement collection, Petadol. Okay, third to the last to showcase by Bandai. Okay, tama, nababasa naman, no? Igilid ko na lang para, ayan. Hunter x Hunter Average Motion. Dapat ilalas ko ay yung Gashapon by Bandai din kasi, pero dahil magkasunod na Bandai, Bandai din yung gawin ko na lang magkasunod. Then huli ko si Mega House na yung Chocorin mascot na banggit ko nga kanina. So ayan, proceed tayo sa mismong figures muna. Ayan, eto na siya. Gon, so 5 lang siya in total. Gon, Kirua, Kurapika, Leorio, and Hisoka. Lahat to ay sa Hunter x Sam arc pa siya. Okay. Sa mismong accessory, ang may detachable ay kay Gon, yung rod niya. So, kinakabit pa yan. Pati yung kay Kurapika, yung dalawa niyang wooden sword. Okay. Since na-unbox ko na siya, check nyo na lang sa ibang collectors or channel kung paano yan binubuksan. But ayan, ingat pagdating kay Gon kung di kayo sana maglagay ng mga mismong hinahandle na accessory. Basta tight talaga yan, ilulusot yung rod. Okay, then same with Kurapika. Medyo kakaiba lang dito. So lahat yan, pag nakita nyo may support na stand sa likod. Sample natin si Hisoka. Ayan, may stand dyan. Nakaitim din kasi ito eh, no? Pero ayan, may stand para mas maayos siya. Lahat sila sabit dun sa stand or yung pinaka-platform. Maliban kay Gon. Pag nakita nyo to kay Gon, lutang siya. Itim din kasi yung na yan. Basta nakalutang siya. So, si Gon yung medyo kakaiba dito. Ayan. Itabi natin nakikita nyo yung itim niya, lutang. So, eto lang siya. Gito yung maganda sa kanya. Although, Bandai, pagdating sa art, hindi naman maganda pero Bandai pa rin. Ayan, pang collect ko. Given na authentic naman to. Ayan nga. And, main line naman si Bandai, so kinolect ko siya. So sa box na ito, for info, since ito yung unang version at magkakaroon nagka-pre-order naman din agad ng second version ay so hindi ko alam, may dalawa kasi siyang klase. May nakikita ko set of 8 tapos meron set of 5 lang. Nagtataka ako binibili ko kasi to Japan, specifically kay Hobby Search 1999.co.jp. So wala akong idea, syempre as completist nga, sabi ko baka may kakaibang nangyari doon sa set of 8. Baka lang may extra accessories yung box. Okay, yun yung pagka sa tingin ko kasi wala talagang details din even kay Hobby Search and other Google. So, nag-search ako sa Google other sites. So ang nangyari, so 'di ba may set of 5, merong
etong set of 8 na binili ko. Pagdating sa actual na laman, ang mangyayari pala, makukompleto mo nga yung 5, then meron kang random na extrang 3 kasi nga 8, di ba? Ang nangyari sa akin ay 2 yung extra kiluwa ko. So, ang naging kiluwa ko ay naging 3. Okay, may plus 2. Tapos, may extra kurapika akong isa. So, kumbaga, etong 5, may 2 extra kiluwa, may isa akong kurapika. Now, yung isang kiluwa ko and yung isang kurapika ko, binigay ko na sa 2 close friends ko. So, magkaibang tao naman siya. Then, kaya natira dito, 6 na lang. So, buksan ko. Pakita ko lang din mabilis. So, bubuksan ko. Ito na. Ayan. Kung makikita nyo, gawin ko na lang din na patayo. Ayan. So, ganito itsura niyan sa box. Yun yan. Hindi katulad naman nung nakikita pa ba yung bababa no? Ayan. So, ayan. No, 2 kiluwa nasa taas na yung isa. Tapos, kompleto mo siya. Unlike a remint, yun yan, na hindi mo, blind box pa rin talaga siya pagdating doon sa mga boxes sa loob, mini boxes niya or in per piece. Dito, nakikita mo talaga. So, kumbaga, kung bibili kayo dito per box, ay sure kayo kung sino yung figure na laman. Thus, kung gusto nyo talaga makomplete, ayan, nakikita nyo siya dito. So, ayun, bali lessons learned, since may second version naman siya or may second installment na siya. Kasi yung price nito, mas lamang ata ng 1,000 to 1,500 kesa dun sa set of 5. Pero yun nga, ang habol ko lang din naman makolect talaga lahat for at least this line. So, yun nga, lessons learned sa version 2 or sa second installment, ang gagawin ko na lang ay yung set of 5 para, yung kumbaga, sure complete lang. And di na ako magsasayang ng onting lamang para lang makakuha pa ng extra figures. Yun nga, sa magiging version 2. Para dun sa, kasi yung box din pala ng set of 5 lang ay iba. Which is, ito, papakita ko sa screen, care of Hobby Search. So, ganito siya. Okay, makikita nyo na, ayan. Iba talaga to no? Yung box pa lang niya. Although, ang cool, at least kahit paano nagkaroon ako na itong old box or sa version 1 box na set of 8. Hindi ko na siya gagawin kung meron din bang version 3 pa. Pero surely sa version 2 ay eto rin, pinapakita ko na yung mga official and promo pics, okay, nung magiging version ito yun, ibang mga characters na, but, so, ito yung info ko and showcase ko for this Adverge motion ng Bandai. Okay, then, second to the last, pero sana gawin ko siyang last kasi wala siyang proper box. Ito na yon si Bandai. It's called Suwara Setai. I don't know if Suwara Setai or Suwara Setai, pero yan, gacha, figures lang siya. So, nag-keep na lang ako ng isa for reference, pero yan, naka-plastic lang siya kasi nga, ganun mag-gacha machine kung hindi lang kayo familiar. Nag-keep ako ng isang, ano ba to, yung pinaka product, plastic niya, and ayun nga, parang at least meron akong reference sa susunod, pero ganito lang siya. So, tigi isang plastic ang nangyari, then gacha nga lang siya, so random ito. Ngayon, nakuha ko to, may isang specific seller sa Shopee. Kung gusto niya lang, then bigay ko sa inyo yung seller na yon. At kaya niya mag-acquire, sa Japan siya nakakakuha, so malamang may kakilala siya sa Japan para kumuha na itong gacha na to. And ayun, kaya niya makakomplete. Although yung sa listing niya, nung bibili ako, wala na siyang kiluwa. Then, nag-chat ako, baka makuha siya ng kiluwa para kompleto ko na makuha. And sa kanya na lang isang kuha. Yun, nakuha ko siya dito. Okay, so ganito siya. Suwara Setai. Ganito lang, gacha lang talaga siya. Gacha figure lang siya. Okay, for the actual item, ewan ko kung nag-zoom mga Jaforms pero ayan, ilagay ko na lang yung kamay ko para ma-detect yung motion. So, nag-zoom ba ng maayos dito. Ayan. So, ito na yung actual item. Suwara Setai, ewan ko lang, baka may meaning, di ko pa nag-google kung about nakaupo, pero ganyan siya. Almost, kung familiar din kayo dun sa product na Mega House na Look Up, sobrang mini version niya to. Kasi yung Look Up, ayaw ko, parang 6-inch talaga siya, as in malaki talaga eh. So, ganito siya. Etong tatlo, and ayun, as version 1, kompleto yung 4 main characters. Okay, magkakaroon ng version 2, pakita natin yung preview mamaya ng promo pics, which ito, try ko i-display now.
Then, so, ganito siya, yung tatlo rekta nakaupo sa sabit, maliban kay Leorio. Kay Leorio kasi, ayan, may platform pa siya, medyo para mag-D4, tapos, ayan, nasa almost same ng Pitori. So, ayan, may lusutan, nandito yung sa platform na inuupuan niya yung mail or yung mismong umbok. Tapos, kay Leorio yung butas. So, ayan, upuan mo siya dito. Oops, ayan. O, ganyan. Ito na yung second to the last na i-showcase ko for my collection. Bandai Gacha Suwara Setai. Okay, last but not the least. Another company, Mega House. Familiar naman yung mga collectors dito, lalo na sa mga plastic, movable figures. But ayan, first figure nila, I know, for a Chocorin mascot, Hunter x Hunter, so 6 figures in total. For the actual figures na muna tayo, ayan, yung itsura niya, chibi din siya, no, na parang style ni Petadol. At nung isang Rayman nga na yung tuldok yung mata, but this is so cute din. I think mga 2.5 inch to. Then meron siyang stand per foot, nandun lang. So dalawa yung, hindi ko natanggalin, dalawa yung butas doon, nasa stand na yung socket na may patusok. Okay, but sa paa nila yung butas. So hindi ko na lang din tanggalin, medyo maliit kasi. Yan, so ganyan yung style niya. Okay, na actual figures. Ito maganda rin kasi kompleto yung 4 main characters with Hisoka and Pinuno. Okay, so that's the figures. About sa box, check natin. Medyo nakalimutan ko kung paano ba nag-work tong kung kaya rin pag binline box ba siya, paano itsura. Okay, tayo box na lang ulit natin. Okay, sa box, so puro gone. Tingnan nga natin kung nag-iiba-iba ba siya. Okay, wala, alam ko, ayan, naalala ko dito, lahat si Gon din. So, ito, pagdating kay Mega House, Chocorin mascot, or even other series, kasi may Chocorin mascot na other series din naman, anime series. Ayan, babalik ko ha, tapos kunin natin tong gitna. Si Gon talaga. So, magba-blind box din siya. Hindi katulad ng Adverge motion ng Bandai. Sa box, per piece na box, ay nalalaman mo kung sino na yung laman. So, ito, na blind box ka rin talaga kung mapapabili ka per box lang. But ayun, bundle, another bundle collection of mine. And ayun, last to showcase, Chocorin mascot. Actually, ayan, ito maging paborito ko rin, tsaka ka-unbox ko lang din talaga nito para sa video na to. Though ayun, matagal-tagal ko na rin ako, late last month or at least early this month, etong figure na to. And ang ganda, solid din talaga, maganda yung, lalo na yung plastic niya, ang ganda, maganda talaga din to. So advice ko, or talagang highly suggested ko, kuha kayo nito para sa mga solid Hunter fans, or kung may gusto man kayong pandagdag ng anime collection nyo na set, sinasuggest ko, kompletuhin nyo, bumili kayo ng complete bundle para makuha nyo lahat, and so have this Chocorin series ng Hunter x Hunter. So, that's it. So, ayun, mga Japorms, ito na, yun na. Ito na yung aking lahat ng collection ng Hunter x Hunter hanggang 2023. Given na December na naman. So, yun na siya. Sana nakatulong itong showcase or highlights video para nga sa Pinas Toycom, or lalo na sa mga may favorite din ng series na to, no? Yung sa mga nakapag-collect nung una na hindi nyo alam na may version 2 or version 3 na, ito na yung pagkakataon nyo para din nalaman nyo na bilang kung completist ka din. Kasi katulad ko, completist talaga ako mag-collect, or kapag alam ko mainline, hindi third party, as much as possible. Pero pagdating talaga sa Hunter x Hunter, non-negotiable sa akin, or yun, hindi, top yung Naruto ko kasi hindi ko rin lahat kino-collect. Siguro pag naglabas pa ng Neverland, pero malabo na, pwede yun, kumpletuhin ko pa. Pero ayun, ito na lahat ng sa Hunter x Hunter ko. Sana nakatulong ito sa inyo, nag-enjoy kayo, and
Pakitulong ako sa pag-support ng channel na ito by subscribing, of course, and also liking ng mga videos, ng mga susunod pa. Itong video na to, paki-like and yun nga, mga susunod pa. Yun lang. Kita-kits ulit sa susunod na video. Goodbye.